Training ng native pig sa 10,000 volts electric fence. Ito yung magiging training paddock nila hanggang di pa sila sanay sa electric fence. Nang problema kasi tayo nung pagdating nila kasi hindi sila trained. Kaya gagawa natin ang paraan ngayon. Gumawa kami ng training paddock na maliit lang, matibay at mas maliliit ang butas. Tara. Sinimulan sa pagpuputol ng kawayan, pamposte. Ang plano, gumawa ng maliit na paddock na gawa sa cyclone wire para mas maliit ang butas at hindi makalabas ang mga native pigs natin. Ito ang magiging training paddock nila para masanay muna sila sa paggamit ng electric fence. At ibinaon na rin ito mga ito. Si Jayman naggupit ng lumang trapal para isangga sa palibot. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa yan. Inumpisan ilatag ang cyclone wire. Pati ang side na meron ng hog wire, nilagyan na rin ng cyclone wire para hindi makalusot ang baboy. Tapos nating ilagay yung cyclone wire. Ilalagay naman natin to dun sa ating binakuran. Dahil nga maglalagay tayo ng electric fencing sa loob ng training paddock, kinuha muna ang poste na may insulators. Itinusok sa loob at inilagay ang rope. Mas malapit sa cyclone wire, mas maganda para maisip ng mga baboy na imposible silang makalagpas sa rope na ito plus the 10,000 volts electric pulse. Dahil mataas ang tensyon ng rope, hinila ito at tinalian ng kawad. Pero dapat hindi didikit ang rope sa kahit nasaan para hindi mag-short ang ating system. Ipinwesto ang dulo ng rope na i-connect sa energizer. Isinabit lang ang energizer at kinonect. Okay, ready na. Mukha namang confident ang magkapatid. Pero sabi ko, isa lang muna ang itry para isa lang ang kailangang habulin kung ano man ang mangyari. At inilagay na nga. Dahil hindi pa sanay, ayun, binababag ang electric fence at ang cyclone wire. At mukhang hindi iniinda ang electric pulse. Yan yung naging purpose kung bakit nakadikit muna ito sa pader para psychologically masasanay siya na hindi siya makakalagpas sa rope natin. Naging okay naman nung una, pero to summarize, nakalabas siya ulit. Kasi hindi nakabaon yung cyclone wire kaya nakalusot pa rin sa ilalim. Kaya pinaulit ko na lang na nakabaon ang ilalim ng cyclone wire. And behold, naging okay din. Ilagay natin yung tatlo pa. Nakapag-wrestling na kami ni Jayman sa loob ng housing nila. Nakuha din namin at nilagay na sa training paddock. Okay na. Medyo madalas pa ang paglapat nila sa fence pero for sure mabilis lang nila matututunan yan. Naglagay kami ng tubig at ng feeds. Ayaw pa nila. Eh di wag. Sigurado naman nakakain din sila niyan kapag umalis na kami. Nahiya pa silang kumain sa harap namin pero eventually they'll figure it out kung paano ba gumagana itong system natin. Naglagay na lang kami ng trapal na kapiraso sa training paddock nila para may silungan sila pag kailangan. And done. All set. Hayaan lang natin sila ng ilang linggo dito para matuto sila. Yun lang, peace. Kung naghahanap kayo mga Call of Duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garapon ni Call of Duty ang sagot dyan. Kaya bili na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garapon ni Call of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na rin. Sarap! Bili na kayo! Bili na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok Shop. Check out na!